Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang napanood kong vlog, mga OFW sa Dubai. Taga Ilocos Norte, nagrereklamo sila sa talamak na korupsyon ng gobyerno. Nagrereklamo sila sa away ng politika dito. Taga Ilocos Norte ito, kaya lang Duterte pa rin kami. Ito vlog ni Hens TV. Baguhan pa lang ito, 4,200 pa lang subscribers niya. Pakinggan natin ang kanyang vlog. Ang hirap ng buhay namin dito, na namimiss na nila ang kanilang pamilya. Okay, ayaw nila ng away sa politika sana. Sino ba yung nag-away na yan? Duterte versus Marcos. Yun lang, dato pati. Duterte pa rin kami. Mag, anong pakiramdam na mag-uwi ng may araw pa? Ano sarap? Sarap DJ? Sarap TV. Di ba? Paminsan-minsan, di ba? Hindi naman lagi pag ganun eh. Laging team light. Minsan nakakangiti din, di ba? Sige na magpatayin mo na yung mga kamag-anak mo sa sa Aklan, yung mga aswang, yung aswang. Binabati ko si nanay ko, gusto ko na umuwi. Hirap dito. Shoutout mga tropa dyan. Gusto kayo pumunta dito. Alam nyo, masarap dito. Sobrang hirap po. Lalakad kami sa gitna ng disyerto. Imbes na nangarap, pinatay mo na yung pangalan. Shoutout na lang dyan sa inyo. Chef, baka may babatiin ka rin, Chef. Shoutout lahat sa mga taga-Pangasinan. Oo. Lahat na sa taga-Alaminos. Alaminos. City, Pangasinan. Aywa. Sana matapos na yung kaguluhan dyan sa Pilipinas. Bakit nagulo ba? Duterte versus Marcos. Ayun lang, politika pala ito. Oo. Sana matigil na yan. So, tatlo sila, no? Yung isa taga-Aklan, yung isa taga-Pangasinan, itong vlogger atang taga Ilocos Norte. Kaya kami mga nanditong OFW, hindi masaya sa nangyayari dyan sa inyo. Tama. Aywa. Sayang yung mga OFW yung bayani na sinasabi nyo. Ito naghihirap. Naghihirap. Tapos naghihirap dyan sa Pilipinas. Pares mahirap. Sana, kaliwali. 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 Shoutout na lang sa inyo dyan. Aywa. Yala. Ayan sa'yo. Kahit Marino. May kahit Marino? Kahit Marino. Hindi naman yata Marino Hirap. Mahirap. Puro mahirap pa. Hindi na kami uuwi dyan sa Pilipinas. Dahil sobrang gulo nyo dyan. Tinis na lang kami dito sa kahirapan dito. Sa ibang bansa. Same naman, Oo. Same naman mahirap. Dito madamay pa kami dyan. Madamay sa patalan. Sa kaguluhan. Kaguluhan ng bansang Pilipinas. Basta may ka. Bakit naguluhan? Bira. Tayo. Tambay tayo dito. Paano mo nasabi siya na magulo ang Pilipinas? Kaganda-ganda naman mga malaka doon. Magulo. Hindi mo na alam kung sinong totoo. Wala na. Wala na kaming tiwala mga OFW. Kaya lang yung hirap namin dito. Talagang seryoso na yan. Nilalaspat nyo lang dyan. Kala ko chill-chill ang vlog natin. Ba't parang may hugot na ito? Kurakot nyo lang. Kurakot, yun na. Bakit kinakurakot? Bakit nangyari yun? Hindi kinakurakot. Siyempre, magpapadala kami ng pera dyan sa Pilipinas. Malagyan kita nyo. Oo. Tapos yung iba, ibubulsan nyo na lang. Oo. Sayang. Sayang yung paghihirap namin. Imbis na bigay nyo na lang sana sa kapwa namin may hirap. Wala eh. Tapos away pa kayo ng away dyan. Sino ba yung nag-away na yan? Duterte versus Marcos. Yun lang, dato pati. Duterte pa rin kami. Ay, alam ko siya. Kawayan sila. Si Kabalin, ano ba tawag? Parang yung ilawangan ako na si Duterte daw siya. Pambihira naman dito. Ano akala? Ano ba ito? Pagkalya-survey na lang tayo dito? Ba't nangyayari? Dito, walang away. Yung bansang Dubai. Dubai. Peaceful. Bakit? Bakit peaceful? Kahit mahulog yung wallet mo dyan, walang dadampot. Anong nawawala? Nakakasipte. Oo. Mga pulis dito, tutulungan ka. Pag wala kang pera, ihatid ka. Sama. Sa Pilipinas, ang pulis.
Wala. Wala. Mga iba mababait, yung mga iba wala. 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 Ang lalim ng hugot. Kanina politika, ngayon servisyo. Publiko naman ang isyo. Wala na ito. Patay na nga natin to siya. Patay na natin to. Ito na lang kami, mamumuhay. Duterte pa rin kami. Oo, kahit sino na. Duterte. Maldes. Valdez. Romantis na lang. Maldes. Para sigurado. Marcos. Duterte. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Patayin ko na siya. Yan na. Para patayin siya, patayin. Yan, cellphone. Okay, nakakatuwa itong first time kong napanood Hens TV. Ilagay ko ang kanyang link dito sa description box. Paki-subscribe naman para dadami ang kanyang subscriber. So, nakakaawa nga ang ating mga kababayang OFWs. Maraming umasa na OFWs na bayan babangon muli. Halos tingin ko 80 to 90% ng OFWs Marcos ang binutuhan Unitin. Sa Pag-asa yung samahan ng Marcos at Duterte, yun ang magdadala ng kaginhawaan o magdadala ng progreso sa ating bansa. Kaya lang dismaya talaga. Kahit ako, dismayado rin ako. Binutuhan ko silang dalawa. Ang ganda ng samahan nila. Ngayon, wala pang 3 taon. Away to the max. So, bakit ba nag-away yung dalawa? Dahil sa ambisyon sa politika. Kung hindi sana sa sobrang ambisyon sa politika, hindi sana mangyari ito Masyadong maaga ang kanilang paghahanda sa kanilang ambisyon sa 2028. Ganda sana kung pinabayaan lang muna yung 2028. Ang layo pa Kung sa 2026, ayan, pwede na nilang simulan. Ngayon, focus lang sana sa pagtulong, pagpapaunlad sa bansa. Kalimutan yung ambisyon. Ay, nako. Ayun, nabanggit niya, kurakot. O, di ba, talamak na ang corruption ngayon. May napanood akong speech ng Pangulo sa Malacanang kasi parang may celebration tungkol sa anti-corruption program. Inamin ng Pangulo na malayo pa. Malayo pa ang tatahakin ng gobyerno para labanan ng korupsyon. I will make another vlog tungkol niya. So, ano ba ang solusyon ngayon na para matigil ang away politika? Isa lang ang solusyon diyan. Yung tao na punot dulo nito. Kung hindi sana ginawa yan, yung dinimot si PGMA, wala sana itong gulo. Doon nagsimula ang lahat sa tingin ko. So, nakakatawa naman, kahit ito, taga Ilocos, taga Pangasinan, taga Ilocos, Duterte pa rin. Talagang kahit saan, malakas ang mga Duterte. Akala nila, wala nang asim, wala nang impluensya ang Duterte, nagkakamali sila. Lalo na ito ngayon na grabe yung lahat na lang ng paninira binabato sa mga Duterte. Akala nila masisira nila mga Duterte. Nako, hindi nila alam yung kulturang Pilipino na kung sino ang kinakawawa. Doon napupunta ang awa. Yung underdog. Diba ang kultura natin kung sino yung underdog, doon tayo ang simpatya. Kaya ang dami ngayon nakikisimpatya sa mga Duterte. Yung pinupukol na corruption ba yun? O yung kay BP Sara, yung confidential funds. Sige, kung mayroon siyang kasalanan dyan, parusahan nyo. Kailang lahat naman, imbestigahan ninyo. Mula sa Office of the President, down, ang daming
ahensya ng gobyerno na nabibigyan ng gumagastos ng confidential funds, bakit hindi nyo imbestigahan lahat? Bakit ang Office of the Vice President lang? Di ba? Kung talagang good government ang gusto ninyo, ipakita nyo lahat. Simulan nyo sa Office of the President dahil I think 4.5 billion ata ang confidential funds ng Pangulo. Ang Office of the Vice President, 125 million lang inaano. Anyway, mabuhay kayo mga OFWs. Alam namin yung hirap namin dyan at magtiis-tiis na lang dahil nabudol tayo. Instead na bayan babangon muli, bayan babagsak muli.